Matapos magtrabaho ng buong araw sa pampublikong aklatan ng lungsod, dumaan ako sa palengke para bumili ng pagkain para sa hapunan. Nang iswipe ng kahera ang card, tumunog ang makina na nakapagpabalam sa iyong kaluluwa. Tinanggihan. Insufficient funds. Sinubukan ko ulit. Sigurado, system error lang. Wala. Mga numero na hindi ko kayang paniwalaan ang lumabas sa screen. 16,000. Iyon na lang ang natitira. Umuwi ako na nanginginig, walang bag, walang pagkain, hindi maintindihan kung anong nangyari. At naroon siya, ang anak kong si Mark, 46 taong gulang, nakaupo sa sopa na parang hari sa kanyang trono, nakabukaka ang mga binti, hawak ang remote control. Si Tiffany, ang manugang ko, ay nakahiga sa tabi niya, tinitingnan ang kanyang bagong cellphone, yung hindi ko alam na binili nila. Mark, ano ang nangyari sa pera sa account? Tanong ko, nakasabit pa rin ang aking pitaka sa aking balikat, sinusubukang huminga ng normal. Hindi man lang niya ako tiningnan. Patuloy siyang nanonood ng telebisyon na para bang isa akong nakakainis na langaw. Binili ni Tiffany ng kotse at ipinagayos ang bahay ng kanyang nanay gamit ang pera mo. Inaprubahan ko yun, sabi niya nang basta na lang, nang may ganong lamig. Parang may nagkokomento na pinalitan nila ang channel. Tumigil ang mundo. 4.5 milyon. Mga taon ng aking buhay na gumising ng alas negatibo 6 ng umaga. Mga taon ng pagsakay sa 2 jeep para makapunta sa aklatan. Mga taon ng pagtitipid ng bawat sentimo, nangangarap ng araw na magkakaroon ako ng sarili. Isang maliit na lugar kung saan walang magsasabi sa akin kung anong gagawin, kung saan upo, kung anong lulutuin. Tumingin si Tiffany at ngumiti sa akin. Hindi iyon isang mabait na ngiti. Iyon ay isang ngiti ng tagumpay. Mommy Elena, magluluto ka na ba ng hapunan? Nagugutom na si Mark, sabi niya na para bang walang nangyari. Na para bang ninakaw lang niya ang buong buhay ko. At tumango si Mark. Lutuin mo yung mga adobo meatballs na ginagawa mong napakasarap. Yung may special touch mo. Tumayo lang ako doon na may 73 taon sa aking balikat, nararamdaman na may isang bagay sa loob ko na nabasag sa libu-libong piraso. Ngunit may iba pang isinisilang, isang bagay na malamig, isang bagay na natutulog sa loob ng maraming taon. Nang gabing iyon, ginawa ko ang adobo meatballs. Ginawa ko ito gaya ng dati gamit ang recipe na itinuro sa akin ng aking lola, yung gusto ng buong pamilya. Kumain si Mark ng 3 plato. Kumain din si Tiffany. At pagkatapos ay natulog sila na masaya, busog, at may malinaw na konsensya. Ngunit pagkatapos ng 3 linggo, nagsimula silang magsuot ng mga long-sleeved shirts, kahit na mainit, kahit na sila'y pinagpapawisan. At wala sa kanila ang nagtanong sa akin na magluto ng adobo meatballs muli. Hayaan niyong ikwento ko kung paano ako napunta dito. Paano ang isang 73 taong gulang na babae na gusto lang ng kapayapaan at kaunting respeto ay napunta sa paghahanda ng pinakakakakakilalang hapunan ng kanyang buhay. Ako ay 73 taong gulang. Nagtrabaho ako sa buong buhay ko nang walang tigil. Naglinis ako ng mga bahay ng ibang tao noong namatay ang asawa ko at si Mark ay 8 taong gulang pa lang. Nagtrabaho ako sa isang pabrika ng tela sa loob ng 15 taon na nakatayo, may mga namamaga na kamay at isang likod na umuuga gabi-gabi. Pagkatapos ay nag-aral ako sa gabi, ang aking mga mata ay nasusunog sa pagod upang makuha ang sertipiko na nagpapasok sa akin sa pampublikong aklatan ng lungsod. Ang trabahong iyon sa aklatan ang aking ipinagmamalaki. Hindi ito nagbabayad ng malaki, ngunit ito ay kagalang-galang. Mayroon akong isang mesa. Sabi ng mga tao, magandang umaga, Ginang Elena. Nang may respeto, tinulungan ko ang mga bata na maghanap ng mga libro para sa kanilang homework. Maingat kong inayos ang mga file. Ito ay isang tahimik na lugar kung saan ako makakahinga, kung saan walang sumisigaw sa akin. Hindi ako humingi ng malaki sa buhay. Gusto ko lang ng isang tahimik na sulok para uminom ng aking kape sa umaga nang walang sinuman ang nagsasabi sa akin na nakakasagabal ako. Nangangarap akong magretiro sa lalong madaling panahon at marahil, baka, umupa ng isang maliit na apartment malapit sa parke.
Isang bagay na simple na may malaking bintana kung saan makakapasok ang araw. Isang bagay na akin. Ipinanganak si Mark noong ako ay 27 taong gulang. Siya ay isang magandang sanggol na may malalaking mata ng kanyang ama at maliit kong ilong. Ang kanyang ama, ang aking asawang si David, ay nagtatrabaho sa konstruksyon. Kumikita kami ng sapat para bayaran ang upa sa isang 2-bedroom apartment sa labas ng lungsod. Ngunit kami ay masaya. Niyayakap ako ni David sa gabi at sinasabi sa akin na balang araw ay magkakaroon kami ng sariling bahay na may bakuran kung saan makakapaglaro si Mark. Noong 8 taong gulang si Mark, namatay si David sa isang aksidente sa trabaho. Isang hindi maayos na siniguradong beam, walang insurance, walang compensation. Basta nagsara na lang ang kumpanya at naglaho ang mga may-ari. Naiwan akong mag-isa na may isang bata, may mga utang, may isang kinabukasan na parang isang walang hanggang hukay. Ngunit hindi ako sumuko. Bumangon ako tuwing umaga, kahit na masakit ang aking katawan. Nagtrabaho ako sa anumang makakaya ko. Naglinis ako ng mga opisina sa gabi. Naglaba ako ng mga damit ng ibang tao sa mga weekend. Para lang magkaroon ng pagkain si Mark, mga gamit sa paaralan, malinis na damit, para hindi niya maramdaman na iba siya sa ibang mga bata. At gumana ito. Nag-aral si Mark. Siya ay isang mahusay na estudyante. Nagtapos siya sa kolehiyo ng may karangalan. Nakakuha siya ng isang mahusay na trabaho sa isang kumpanya ng tech. Iiyak ako sa pagmamalaki tuwing nakikita ko siyang umalis ng bahay na nakasuot ng kanyang suit at may bitbit na briefcase. Ang aking anak, ang aking dahilan para mabuhay. Nang makilala niya si Tiffany 5 taon na ang nakakaraan, akala ko sa wakas ay magiging okay na ang lahat. Akala ko magkakaroon ako ng isang manugang na makakapagbahagi ng mga lihim sa pagluluto. Isang taong tatawag sa akin para sa kape, isang taong magpapagaan ng kaunti sa pasanin ni Mark. Maling-mali ako. Pumasok si Tiffany sa aming buhay na parang isang bagyo na nagbalakayo na isang banayad na simoy. Sa una, puro ngiti at pasasalamat siya, Nanay Elena, salamat sa pagkain at sa mga magagandang dekorasyon ng bahay. Ngunit may nakita ako sa kanyang mga mata, isang bagay na nagkalkula, isang bagay na gutom. Nagpakasal sila 6 na buwan matapos silang magkakilala. Si Mark ay umiibig na hindi ko pa siya nakita. At ako, tulad ng bawat hangal na ina, ay nanahimik tungkol sa mga pagdududa na kumakain sa akin sa loob. Ayokong sirain ang kanyang kaligayahan. Ayokong maging yung mapait na biyenan na kinamumuhian ng lahat. Lumipat si Tiffany sa bahay 2 buwan pagkatapos ng kasal. Hanggang makahanap kami ng sarili naming lugar, sabi ni Mark. Sumang-ayon ako. Siya ang anak ko. Paano ako makakatanggi? Bukod, ang bahay ay may 3 silid-tulugan. Natulog ako sa pinakamaliit, yung dating storage room. Kanila na ang master bedroom. Iyon ay makatarungan lamang. Sa una, mukhang normal ang lahat. Nagtrabaho si Tiffany sa isang tindahan ng damit sa mall. Umalis siya ng maaga at umuwi ng huli. Halos hindi ko siya nakikita. Attentive pa rin si Mark sa akin. Tanungin niya ako kung kamusta ang aking araw. Yayakapin niya ako bago siya umalis para magtrabaho. Ngunit unti-unti, dahan-dahan, nagsimula nang magbago ang mga bagay. Una, iyon ay ang remote control. Isang araw, umuwi ako galing sa trabaho at gusto kong manood ng balita sa gabi tulad ng dati. Nanood si Tiffany ng isang reality show. Tinanong ko siya kung maaari naming palitan ito, kahit kalahating oras lang para manood ng balita. Tiningnan niya ako na para bang hiniling ko sa kanya na mag-donate ng isang kidney. Pinapanood ko ito, Mommy Elena. Bukod, ito ang living room para sa ating lahat. Kung sino ang unang makarating dito ang siyang maihawak. Walang sinabi si Mark. Nasa cellphone siya, walang kamalay-malay sa lahat. Kaya, pumunta ako sa aking silid at nanood ng balita sa lumang telebisyon na nasa loob doon na may nakabaluktot na antena na nagpanginig sa picture. Pagkatapos, iyon ay ang pagkain. Ako ang palaging namimili ng grocery. Alam ko kung anong bibilhin, kung saan ang pinakamagandang deal, kung paano i-stretch ang pera para magtagal sa buong buwan.
Ngunit nagpasya si Tiffany na siya ang mamimili dahil mas maganda ang kanyang panlasa at alam kung anong mga bagay ang dekalidad. Nagsimula siyang bumili ng mamahaling brands, imported cheeses, mga alak na mas mahal kaysa sa aking lingguhang sahod, mga hiwa ng karne na hindi ko kayang bilhin. At nang magkomento ako na baka masyadong malaki ang gastos, tiningnan niya ako ng may paghamak. Sanay ka lang sa murang bagay, Mommy Elena. Deserve ni Mark ang magagandang bagay. Nagtatrabaho siya ng husto. Na para bang hindi ako nagtrabaho ng husto sa buong buhay ko. Na para bang ang aking mga kulubot na kamay at ang aking mga umaalog na tuhod ay hindi sapat na patunay sa lahat ng aking isinakripisyo. Walang sinabi si Mark, ang anak ko, ang batang pinalaki ko ng mag-isa, na nakakita sa lahat ng aking paghihirap para sa kanya. Basta kinain niya ang mamahaling cheese at ininom ang imported wine at nagpasalamat sa akin na para bang isa akong maid na naghanda ng mesa. Pagkatapos ay dumating si Brenda, ang nanay ni Tiffany, isang 60 taong gulang na babae na may mahogani na kulay na buhok at mga kuko, palaging pinintahan ng isang maliwanag na koral. Nakasuot siya ng pabango na napakatapang na maaamoy mo siya mula sa halway. At mayroon siyang boses na tumatago sa iyong mga tainga. Sa unang beses na pumunta siya sa bahay, pumasok siya na para bang siya ang may-ari ng lugar. Hindi man lang niya ako binati. Basta nilagpasan niya ako na para bang bahagi ako ng furniture at bumagsak sa sopa. Tiffany, honey, ang ganda ng bahay mo, sabi niya, tumitingin sa paligid ng may pag-apruba. Ang bahay mo. Na para bang wala ang pangalan ko sa deed. Na para bang hindi ako nagbayad ng 30 taong mortgage para magkaroon ng bubong sa aking ulo. Ngumiti si Tiffany. Salamat, Mommy. Gumagawa kami ng ilang upgrades. Gusto naming magmukhang mas moderno ang lahat. Upgrades? Sa anong pera? Ngunit wala akong sinabi. Nilunok ko ang aking mga salita tulad ng nilunok ko ang napakaraming iba pang mga bagay sa aking buhay. Nagsimulang dumalaw si Brenda ng mas madalas, 2 beses sa isang linggo, 3 beses. Minsan, nagpapalipas siya ng gabi. At tuwing dadalaw siya, dala niya ang mga pagpuna na nakabalot sa mga peking ngiti. O, Elena, ginagamit mo pa rin ba yung mga kortina na yan? Ang luma na. Palitan dapat ni Tiffany ng mas elegante. Elena, ang bango ng stew na yan. Ayaw namin ni Tiffany ng pagkain na may sobrang panimpla. Dapat mas malambot kang magluto. Elena, bakit hindi mo kinukulayan ang buhok mo? Ang puti na nito. Gumagamit ako ng stylist na magaling kahit na medyo mahal sa budget mo. At tatawa si Tiffany. Tatawa siya sa mga komento ng kanyang ina na para bang hindi nakakasama. Titingin si Mark sa kanyang cellphone. Palaging ang kanyang phone. Isang gabi matapos umalis si Brenda, sumabog ako. Sinabi ko kay Mark na ayaw ko kung paano nila ako kinakausap, na nararamdaman kong hindi ako ginagalang sa aking sariling tahanan, na kailangan ko siyang ipagtanggol ako kahit isang beses lang. Bumuntong hininga si Mark na para bang isa akong capricious na bata na humihingi ng isang laruan. Mom, huwag kang maging dramatic. Ganyan si Brenda sa lahat. Huwag mo itong personalin. At mahal ka ni Tiffany. Sinusubukan lang niyang pagandahin ang bahay. Dapat magpasalamat ka na nagmamalasakit siya. Magpasalamat. Ang salitang iyon ay tumagos sa aking dibdib tulad ng isang kalawang na kutsilyo. Ngunit hindi pa dumarating ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay nang magbitiw si Tiffany sa kanyang trabaho sa tindahan. Pagod na akong magtrabaho para sa ibang tao, anunsyo niya. Isang araw sa hapunan, nagpasya kami ni Mark na mananatili na ako sa bahay. Sa ganoong paraan, mas maaalagaan ko ang lahat. Aalagaan ang alin? Tanong ko sa aking sarili. Hindi siya naglinis. Ako pa rin ang nagmumoping ng mga sahig, naglalaba, nagpaplansa ng mga shirts ni Mark. Gigising siya ng 11:00 ng umaga, magpapinta ng kanyang mga kuko, manonood ng telebisyon, kakausapin ang kanyang mga kaibigan sa phone sa loob ng maraming oras, at ang pera ay nagsimulang mawala ng mas mabilis. Nagbukas ako ng isang savings account noong 15 taong gulang si Mark. Unti-unti, buwan-buwan, mayroon akong iniipon.
Minsan 2,500, minsan 1,000. Noong hindi ko kayang mag-ipon, kahit 500 man lang ang inilalagay ko. Sa loob ng maraming taon, ginawa ko yun ng may disiplina, ng may pag-asa. Noong 25 taong gulang na si Mark at nakuha ang kanyang trabaho, nagmungkahi ako ng isang bagay. Magbukas tayo ng isang account ng sabay. Sa ganoong paraan, pareho tayong nakakapag-ipon at kung kailangan mo ng isang mahalagang bagay, nandyan na. Isang bahay, isang kotse, isang emergency. Masaya siyang sumang-ayon. Sa loob ng maraming taon, gumana ito ng maayos. Inilagay niya ang kanyang bahagi. Inilagay ko ang aking bahagi hanggang sa dumating si Tiffany. Nang magpakasal si Tiffany at Mark, iginiit niya na dapat mayroon din siyang access sa account. Pamilya na tayo ngayon, Mommy. Hindi makatuwiran na magkaroon ng mga sekreto sa pera, sabi niya sa akin. At ako, gaya ng dati, ay sumang-ayon ng may pananampalataya dahil siya ang aking anak. Dahil akala ko bahagi na ng pamilya si Tiffany, dahil ako ay isang naive fool na naniniwala na ang pagmamahal at kabaitan ay palaging sinasagot. Sa unang ilang buwan, walang ginagalaw si Tiffany. Patuloy na lumalaki ang account ng normal. Idineposito ko ang aking pensyon at ang bahagi ng aking sahod mula sa aklatan. Naglagay si Mark ng isang fixed amount bawat buwan. Mukhang okay ang lahat, ngunit pagkatapos ay nagsimula akong mapansin ang mga kakaibang bagay. Mas mabagal ang paglaki ng account. Nang suriin ko ang mga transaksyon sa IKI, nakakita ako ng mga withdrawals na hindi ko ginawa. Maliliit sa una. 15,000 dito. 25,000 doon. Tinanong ko si Mark. Oh, kailangan ni Tiffany ng ilang bagay. Mga damit para sa ilang job interviews. Huwag kang mag-alala, Mommy. Ibabayad namin yon. Hindi nila yon binayaran. Naging mas madalas ang withdrawals, mas malaki. 50,000 ay 100,000. Pinanood ko habang ang pera na pinaghirapan kong ipunin ay naglaho. Ngunit tuwing nagtatanong ako, may dahilan si Mark. Kailangan ng kotse ang repairs. Kailangan naming bayaran ang ilang credit card debts. May dumating na unexpected expenses. At habang nagaganap ang lahat, umuuwi si Tiffany na may mga bag mula sa pinakamamahaling tindahan sa mall, bagong sapatos bawat linggo, designer purses, mga pabango na mas mahal kaysa sa aking buwanang upa 20 taon na ang nakakaraan. Isang hapon, umuwi ako galing sa trabaho at nakita ko ang living room na puno ng bagong furniture, isang malaking cream-colored leather couch, isang glass coffee table na may gold legs, isang floor lamp na parang galing sa isang design magazine. Nagustuhan mo ba, Mommy Eleanor? Tanong ni Tiffany na proud, hinihimas ang likod ng couch. Kailangan naming palitan yung lumang furniture na meron ka. Nakakahiya. Yung lumang furniture na binili ko 15 taon na ang nakakaraan nang mayroon akong unang decent bonus na natanggap sa aklatan. Kinailangan ko ng mga buwan ng extra savings para dito. At komportable ito, matibay, perpekto. Magkano ang lahat ng ito, tanong ko. Kahit na alam ko na hindi ko magugustuhan ang sagot. Huwag kang mag-alala tungkol dyan, Mark. Kami na ang nag-ayos ni Mark. Bukod, bahay namin ito. May karapatan kaming pagandahin ito. Ang bahay namin. Ang aking 30 years ng mortgage payments. Ang aking pangalan sa deed. Ang aking bahay. Ngunit ngayon, bahay na namin ito. Kanila. Dumating si Mark ng gabing iyon at hindi man lang kumurap sa bagong furniture. Umupo siya sa leather couch, iniunat ang kanyang mga braso at ngumiti. Comfortable. Magaling, babe. Umupo ako sa gilid ng bagong couch, natatakot na madumihan ito, nararamdaman na isa akong guest sa aking sariling living room. Naging hindi na matatagalan ang mga dalaw ni Brenda. Hindi na siya dumarating ng mag-isa. Dinadala niya ang kanyang mga kaibigan, mga babaeng kasing edad niya, na may mga mukha na unat ng plastic surgery at matitinis na tawa. Upo sila sa aking living room, iinom ng aking kape, kakainin ang mga cookies na binili ko, at pag-uusapan ako na para bang wala ako doon. Kawawa naman si Tiffany.
Ang bigat sigurong magsama sa isang biyenan, sabi ng isa sa kanila, isang babaeng nagngangalang Sharon, na may platinum blonde na buhok at malalaking pekeng pearl earrings. Pero tingnan mo ang magandang bahay na ito. At least nakakabawi yun, sagot ng isa pa. At tumango si Brenda, sumisipsip ng kanyang kape na nakataas ang kanyang pinky finger na para bang isa siyang reyna. Ang anak ko ay isang santo. Hindi lahat kaya ang ganitong sitwasyon. Ngunit basta umasal ng maayos si Eleanor at hindi magdulot ng mga problema, sa palagay ko makakasama sila. Umasal ng maayos, na para bang isa akong aso na kailangang sanain. Nasa tabi mismo ni Tiffany ang kanyang ina at wala siyang sinabi. Hindi niya ako ipinagtanggol. Basta ngumiti siya at tumango at nagsilbi pa ng kape mula sa coffee maker na binili ko sa mga tasa na minana ko mula sa aking ina. Nasa kanyang silid si Mark na nakasara ang pinto na naglalaro ng video games. Naririnig ko ang mga putok ng baril at mga pagsabog sa pader. Nang gabing iyon, habang nilalabhan ko ang mga tasa na ginamit nila, umiyak ako. Hindi iyon isang malakas na pag-iyak. Iyon ay tahimik. Nahulog ang mga luha sa sabong tubig at naglaho na para bang hindi sila kailanman umiral. Ganoon ang nararamdaman ko na para bang naglalaho ako. Ngunit ang pinakamasama, ang absolute worst, ay dumating noong isang Huwebes ng umaga. Mayroon akong isang maliit na ritual. Tuwing Huwebes pagkatapos ng trabaho, dadaan ako sa bakery sa kanto at bibili ako ng isang glazed donut. Isa lang. Iyon ang aking maliit na luho para sa linggo. Nagkakahalaga iyon ng ₱100. Kakainin ko iyon ng dahan-dahan na may kasamang isang tasa ng kape, nakaupo sa bintana sa aking silid, nakatingin sa kalye. Yung 20 minutes na yun ay akin. Walang nanggugulo sa akin. Walang humihingi sa akin ng kahit ano. Iyon ang aking sandali ng kapayapaan. Noong Huwebes na iyon, nang umuwi ako nadala ang aking donut sa paper bag nito, nakita ko si Tiffany sa kusina kasama si Brenda. Nagtatawanan sila, napapalibutan ng mga bag mula sa isang mamahaling bakery downtown. Tingnan mo, Mommy Eleanor, sabi ni Tiffany, itinuturo ang mesa na puno ng mga eleganteng pastries. Nagdala si Brenda ng French pastries. Super mahal ito, pero masarap. Tiningnan ko ang aking ₱100 na donut sa aking kamay. Bigla, nakaramdam ako ng pagiging katawa-tawa. Mahirap, walang halaga. Hindi, salamat. Mayroon na akong donut, sabi ko, at pumunta sa aking silid. Naririnig ko ang kanilang tawa sa pinto. Hindi ko alam kung pinagtatawanan nila ako, ngunit nararamdaman ko na pinagtatawanan nila ako. Nararamdaman ko ang bawat tawa na para bang isa itong sampal. Umupo ako sa gilid ng aking kama na hawak ang donut sa aking mga kamay. Hindi ko na nga gustong kainin ito. Iniwan ko ito sa nightstand at tumitig sa pader. Yung puting pader na kailangang pinturahan. Yung pader na nakakita sa akin tuwing gabi sa loob ng maraming taon. Yung pader na isang tahimik na saksi sa aking nagigibang buhay. At pagkatapos ay tinanong ko ang aking sarili, kailan ako tumigil sa pagiging isang tao at naging isang piraso ng furniture? Kailan tumigil ang aking anak sa pagtingin sa akin bilang kanyang ina at nagsimulang makita ako bilang isang hadlang? Sa anong punto ko nawala ang aking halaga bilang isang tao? Wala akong mga sagot. Ang mayroon lang ako ay pagod. Isang weariness na bumaba sa aking mga buto. Ang uri ng pagod na hindi maaayos ng tulog. Ang uri ng pagod na nagmumula sa pagdadala ng sobrang bigat na emosyonal sa loob ng mahabang panahon. Nang gabing iyon, pumasok si Mark sa aking silid. Nakapagtataka. Hindi siya pumasok sa loob ng maraming buwan. Mom, kailangan kong kausapin ka, sabi niya, nakaupo sa nag-iisang silya sa aking silid, yung silya na umuuga tuwing may gumagalaw. Lumukso ang puso ko. Baka napansin na niya kung paano nila ako tinatrato. Baka pupunta siya para humingi ng tawad. Baka magbabago ang lahat. Iniisip namin ni Tiffany na palakihin ang bahay, sabi niya. Gusto naming gumawa ng isang malaking remodel. Gibain ang pader na ito. Palakihin ang living room. Gumawa ng isang mas malaking silid para sa amin. Kailangan mo sanang mag-contribute ng mga ₱1.5 milyon mula sa account.
Tumigil ang mundo. Ay 1.5 milyon. Ay 1.5 milyon na nagkakahalaga sa akin ng mga taon. Mga taon ng paggising na may masakit na likod. Mga taon ng pagkain ng pinakamurang pagkain para makapag-ipon pa ako. Mga taon na walang pagbili ng bagong damit, walang pagpunta sa scene, walang pagtrato sa aking sarili sa kahit ano. Ang lahat ay naipon sentimo por sentimo para magkaroon ako ng isang bagay para sa panahon na hindi na ako makapagtrabaho, para magkaroon ako ng isang paraan palabas, para magkaroon ako ng dignidad. Mark, ang pera na yun ay para sa aking retirement, sabi ko, sinusubukang panatilihing matatag ang aking boses, kahit na nanginginig ito sa loob. Yun na lang ang mayroon ako para sa panahon na hindi na ako makapagtrabaho. Hindi ko basta-basta maibibigay sa inyo yun. Bumuntong hininga siya. Yung buntong hininga na ginagamit niya kapag iniisip niya na nahihirapan ako. Yung buntong hininga na nagpapadama sa akin na para bang isa akong pasanin. Mom, huwag kang maging selfish. Bahay mo rin ito. Kung pagagandahin namin ito, makikinabang ka rin. Bukod, sinasagot namin ni Tiffany ang napakaraming expenses. Makatarungan lang na mag-chip in ka pa. Selfish. Ako ay selfish. Ako na nagpalaki sa lalaking ito ng mag-isa. Ako na pinilipit ang aking likod sa pagtatrabaho para magkaroon siya ng edukasyon. Ako na nagluluto pa rin, naglilinis, naglalaban ng kanyang mga damit, nagbabayad ng kuryente, nagbabayad ng tubig, nagbabayad ng gas. Ako ay selfish. Mark, binabayaran ko ang kalahati ng lahat ng utilities sa bahay na ito. Bumibili ako ng pagkain. Naglilinis ako. Nagluluto ako. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Hindi yun ang tungkol dito, Mom. Ang tungkol dito ay ang pagiging isang pamilya. Nagtutulungan ang mga pamilya. O hindi mo na ba kami mahal? Hindi ka ba nagmamalasakit sa aming kaligayahan? Nandyan na. Ang manipulation na nagbalak kayo na pagmamahal. Ang guilt na nakabalot sa gift pepper. Kung hindi ko sila binigyan ng pera, yun ay dahil hindi ko sila mahal. Kung pumrotesta ako, yun ay dahil isa akong masamang ina. Tumahimik ako. Bumangon si Mark mula sa silya at tinapik ako sa balikat na para bang may nagkokonsola sa isang aso. Pag-isipan mo ito, Mom. Yun ang pinakamabuti para sa lahat. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nanatili akong gising na nakatingin sa ceiling, nakikinig sa mga ingay ng bahay, si Tiffany na nagtatawanan sa kabilang silid, si Mark na nakikipag-usap sa phone sa isang tao tungkol sa ilang work project. Nagpatuloy ang buhay para sa lahat maliban sa akin. Kinaumagahan, sinabi ko sa kanila na hindi ko maibibigay sa kanila ang A1.5 milyon na yun. Napasensya na ako, pero yun ang aking kinabukasan, ang aking seguridad, ang aking safety net. Hindi ako kinausap ni Tiffany sa loob ng isang linggo. Nilagpasan niya ako na para bang isa akong hangin. Si Mark ay malayo, malamig. Hindi na niya ako binabati sa umaga. Hindi na niya ako tinatanong kung kamusta ang aking araw. Naging tense ang atmosphere sa bahay na masakit huminga. Dumating si Brenda para bumisita, at naririnig ko siyang kausapin si Tiffany sa living room. Yang selfish na matanda. Matapos ang lahat ng ginagawa niyo para sa kanya, pinapatira siya dito, binibigyan siya ng bubong sa kanyang ulo, at tumanggi siyang tulungan kayo. Ang walang utang na loob. Nasa kusina ako na naghahanda ng hapunan. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabalatan ko ang mga patatas. Walang utang na loob. Ako ang walang utang na loob. Ngunit nanindigan ako. Hindi ko sila binigyan ng pera. At sa loob ng ilang linggo, akala ko baka kakalma na ang mga bagay, na makakahanap sila ng ibang paraan para gawin ang kanilang remodel, na babalik ang buhay sa isang uri ng normal. Napaka-naive ko. Isang Sabado ng umaga, ipinahayag ni Tiffany na dadalaw si Brenda at mananatili sa loob ng isang linggo. May pinapagawa siya sa kanyang dental work at kailangan niya ng isang tao na mag-alaga sa kanya. Hindi naman kayo maapektuhan, di ba? Hindi iyon isang tanong. Iyon ay isang deklarasyon. Dumating si Brenda na may dalang 3 maleta. 3.
Sa loob ng isang linggo, nanirahan siya sa aking silid. Masakit sa likod niya ang couch, paliwanag ni Tiffany na para bang iyon ang pinakamaayos na bagay sa mundo. Sa couch ka na lang matulog ng ilang araw, Mommy Elena. Hindi naman yun malaking sakripisyo. 73 taong gulang, nagtatrabaho simula ng alas negatibo 6 ng umaga, umuuwi na may mga namamaga na binti, at dapat akong matulog sa couch para si Brenda, na hindi man lang nakatira dito, ay makatulog ng komportable sa aking kama. Walang sinabi si Mark. Nanood siya ng football game. Ang lakas ng volume kaya hindi ko alam kung narinig man niya ang conversation. Ang linggong iyon ay impyerno. Umasta si Brenda na para bang siya ang lady ng bahay. Gigising siya ng alas negatibo 1:00 ng umaga at hihilingin sa akin na ipagluto siya ng almusal. Scrambled eggs, hindi masyadong luto, toast, pero hindi masyadong toasted. Freshly squeezed orange juice at kape na may gatas, pero skim milk lang dahil binabantayan niya ang kanyang figure. Gigising ako ng 5 oras 30 minuto para makapasok sa trabaho on time. Uwi ako ng 6:00 ng gabi na pagod at kailangan kong magluto para sa 4 na tao, maghugas ng pinggan, maglinis ng kusina, at pagkatapos, kapag natutulog na ang lahat sa komportableng kama. Nakahiga ako sa couch na may isang manipis na kumot na sinusubukang makahanap ng isang posisyon na hindi papatay sa aking likod. Isang gabi, bandang 2 oras ng umaga, lumabas si Brenda mula sa aking silid at ginising ako. Elena, pwede mo ba akong ipagtimpla ng tsaa? Hindi ako makatulog. Tiningnan ko siya sa kadiliman, ang kanyang silhouette laban sa ilaw mula sa hallway, at may isang bagay sa loob ko na nabasag. Hindi iyon isang malaking scandalous break. Iyon ay tahimik, tulad ng kapag naputol ang isang tuyong sanga sa ilalim ng snow. Ipinagtimpla ko siya ng tsaa, chamomile na may honey, gaya ng gusto niya. Dinala ko ito sa aking silid kung saan nakahiga siya sa aking kama na nanonood ng mga video sa kanyang phone. Salamat, sabi niya na hindi man lang ako tiningnan, na para bang may nagpapasalamat sa isang waiter sa isang restaurant. Bumalik ako sa couch. Humiga ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi kalungkutan o pagod. Iyon ay galit. Purong galit na kumukulo sa aking dibdib na para bang tubig na malapit ng maglaho. Ngunit pinigilan ko ito. Itinago ko ito ng malalim sa loob. Dahil hindi pa panahon. Natapos ang linggo at umalis si Brenda, ngunit hindi bago iwanan ang aking silid na isang kumpletong disaster. Mga damit na nakakalat sa sahig, mga basang tuwalya sa kama, makeup na natapon sa aking nightstand, mga bote ng pills na nakakalat sa lahat ng dako. Hindi man lang humingi ng tawad si Tiffany. "Oh, Mommy Elena, alam mo naman kung paano ang nanay ko. Medyo magulo, pero may puso siyang ginto." Nilinis ko ang lahat tulad ng dati, tulad ng mabuting si Eleanor na naglilinis, nagluluto, sumusunod at hindi pumoprotesta.